mga chong, and welcome again to my another vlog. And for today's vlog, yan nga, tinitingnan natin tong motor natin. Yan, may napansin akong tulo. And oil siya mga chong. So hinahanap natin kung saan nanggagaling yun. And yun, dito nga. So pumutok na yung oil seal natin mga chong. And yan, dito nanggagaling yung tulo na yun. Basang-basa yung shock natin. So yun, papalit tayo ng oil seal dito sa ating front shock. While dito sa kabila okay naman, tinignan ko wala namang tulo. So yun, ayusin ko muna tong motor din, pakita ko sa inyo. So yun, kakalasin ko lang tong gulong mga chong, and then yun, balikan ko kayo. So after ko matanggal yung gulong mga chong, kuha lang tayo ng 6mm na Allen key. And yun, luluwagan ko lang yung Allen dito sa shock natin habang may tension pa siya. Kaya hindi tayo mahirapan mamaya. So yun, luwagan natin. Next natin luluwagan is itong triple clamp and itong sa butterfly natin mga chong. Yan, mabubunot na natin yung shock natin on after na. So di ko na papakita yung process dahil medyo mahirapan tayo. And yan mga chong, makikita nyo na nabaklas na natin ang ating front shock and ipapump ko siya. And pag pinapump siya mga chong, makikita nyo na lumalabas na talaga yung fork oils nya. So yun, kalasin natin to. So una natin gagawin mga chong is yun, kakalasin natin tong part na to. And yun, gagamit lang tayo ng yabing tubo. So medyo matigas-tigas to. And after ko siya maluwagan mga chong, gagamit na ako ng pliers para matanggal to. Bubbles pa. Next, tanggalin na natin tong part na to, plastic na to. And then, next natin is yung springs. And tapon natin ang lumang fork oil. Medyo baho ng amoy. And yun, luwagan na ulit natin. Tanggalin na natin fully yung Allen na nandito sa ilalim mga chong. And after natin matanggal yung Allen na yun, yun, tatanggal na natin ang ating damper rod. So yun, linisin natin to mga chong. And next natin mga chong is tanggalin natin tong ating dust seal. So ingat-ingatan lang natin na hindi siya masugat dahil i-reuse ko muna to. Dahil oil seal lang yung nabili ko. And yun, lilinisin lang rin natin yung gilid nito. And next natin is yung lock. Yan. Sukatin lang natin yan. And after natin matambunot yung lock mga chong, yun, pwede na natin tanggalin itong luma nating oil seal. So makikita nyo hindi na talaga siya round, na-deform na siya. Kaya yun siguro yung cause ba't nag-leak na talaga yung natin, front shock. So yun, sa pagbunot nito mga chong, gamit kayo ng basahan. And wag nyong gasgasan yung labi ng ating front shock dahil yun, dyan magsisimula yung katakot-takot na malas. So ayan, manutin lang natin. Talsik agad bro. Yan. So yun, lilinisan lang natin tong loob. Make sure natin na matanggal lahat ng dumi. Kaya yun, gagamit lang tayo ng gasolina sa paglinis nito. Yung naiwan pa pala to. Yan, gamit lang tayo ng gas mga chong para linisin tong mga parts natin dito. So hindi ko na papakita yung process ng paglinis. So yun, balikan ko kayo pag malinis na to. And after nga natin malinis ang ating mga parts, is next naman natin is itong parang spring lock ng ating oil seal. So medyo maluwag kasi siya mga chong. Kaya yun, may kita nyo, pinutulan natin siya mga chong. So ginagumamit lang ako ng nail cutter para iklian tong part na to, tong spring lock ng ating oil seal. So pag kasi medyo maluwag mga chong, baka may tendency rin na mag-leak rin siya agad, hindi siya magtagal. Kaya yun. So ayan, malinis na yan ang ating outer tube.
So nilagyan ko lang ng onting langis itong part na to para mabilis natin siya mapasok. Kamayin lang muna natin. And after ko siya mapasok ng ganyan mga chong, gamitin lang natin yung luma nating oil seal para i-push down siya. So gamit lang tayo ng rubber mallet na ginawang pamukpok ng bawang. Balot pa ng bawang. Ayan. So tap lang, light taps lang gawin natin. And yan, napasok ko na yung oil seal. So makikita nyo naman, pagpasok na siya, yan, makikita nyo yung gap na lock ng ating shot. So yan, ito natin itong lock na to. Push na natin yan. And make sure natin na lumapat siya dun sa ridge niya na yun. And yan, all goods na to mga chong. And balik na natin ang ating dust seal. So balik na natin ang ating outer tube. Balik na natin yung mga laman loob nito, yung damper rod, mga springs, and yung plastic na part nya. So nahin natin itong damper rod. And yan, pasok natin yan pag ganyan. So yun, napasok ko ng mga chong, and yun, gumamit lang ako ng steel bar para maging holder natin. So ito yung gagamitin kong fork oil mga chong. Kobe siya na 5W. So ito lang kasi yung nabili natin. And yun, balik natin yung spring. So hindi naman kayo malilito dyan dahil yung dikit-dikit na part yan, yung pang bottom na makaharap sa bottom. Kaya hindi kayo maliligaw dyan mga chong. So fork oil naman mga chong is iubos ko itong 200 ml. Ubos natin yan para maganda yung laro ng ating shock. And after natin malagay yung fork oil mga chong, ilaruin lang natin to para mawala yung hangin niya sa loob, and ma-mix well natin yung oil sa loob. So parang mga 5 minutes ganun nilalaro tong shock natin mga chong. And yun, tingin ko okay na to. And yun, balik lang natin yung part na yan dito sa loob, and then yun, buo na tong shock natin ulit. And yan, tapos na nga natin ma-rebuild ulit ang ating front shock. So papakita ko sa inyo yung plane nya. So talagang mas tumigas na siya mga chong. Hindi naman sobrang tigas, pero mas gusto ko yung gantong rebound. And sigurado hindi nito magbo-bottom out basta-basta. And yan, makikita nyo pag pinapump natin, hindi naman natagas na ulit yung ating fork oils. Kaya all goods na to, okay na to. And yan, babalik lang natin sa motor natin. So yun mga chong, nabuo na nga natin ang front shock ng ating YTX 125 Scrambler build. And ngayon, papakita ko na sa inyo kung paano yung play ng ating shock. Yan, medyo tumigas siya, pero para sa akin okay ito dahil medyo malubak nga dito sa daan natin, and ayoko mag-bottom out yung front shock natin. So madalas rin naman tayong long ride, and mga pinupuntahan natin ay puro malulubak na lugar, kaya talagang sakto lang to. So hindi mo to mapapa-bottom out basta-basta. All goods na to. Pero siguro in a few days mga chong, isusunod ko rin agad yung kanan nating shock. Papalitan ko rin ng oil seal yan. Ayan, all goods na ang ating kaliwa. Sa kanan kasi all goods pa siya. Stock pa tong oil seal na to, kaya medyo nasasayangan din ako talaga. Pero susunod na araw, gagalawin ko na rin yan para pantay sila, para balance mo. So yun, kung nagustuhan nyo itong video ito mga chong, please leave a like, comment, and subscribe. And also, hit the notification bell mga chong para ma-update pa sa mga susunod ko pang videos.